Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Dati, ang mga tuhod ninyo ang nagdadala sa inyo kahit saan paakyat ng mga burol, pababa ng mga hagdan at sa buong maghapon. Pero nitong mga huli, nararamdaman nyo ba ang paninigas nito sa pagbangon pa lang sa kama? Namamaga ba ang inyong mga bukong-bukong ng walang dahilan o kumikirot ba ang inyong mga binti pagkatapos lang ng simpleng paglakad papunta sa kusina? Hindi nyo ito imahinasyon at hindi lang iyan dahil sa pagtanda. Ang totoong nangyayari ay isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga taong higit sa 80 anyos, at ito ay tahimik na sinisira ang istruktura sa loob ng inyong mga kasukasuan. Unti-unting ninanakaw ang inyong lakas araw-araw. Ito ay tinatawag na collagen collapse. Ito ang katotohanan. Pagkatapos ng edad 30, nawawalan ang inyong katawan ng halos bato ng collagen nito bawat taon. Pagsapit ninyo ng sampatahan, mahigit sa kalahati nito ay maaaring wala na. Ngunit may magandang balita. Napakabisang natural na magandang balita. Dahil kayang muling buuin ng inyong katawan ang collagen. Ngunit kailangan nito ang tamang panggatong. At hindi ko tinutukoy ang mga pulbos o mamahaling suplemento. Ang tinutukoy ko ay pagkain. Mga prutas na mahahanap ninyo sa tindahan, mga masasarap na prutas na napatunayan ng agham, na makakatulong magbawas ng pamamaga, magpakalma ng naninigas na mga kasukasuan, at muling buuin ang sistema ng suporta ng inyong katawan mula sa loob. Sa video na ito, gagabayan ko kayo sa 6 na partikular na prutas na mayaman sa mga sustansyang nagpapalakas ng collagen. Simple lang kainin, suportado ng pananaliksik at nakakagulat na epektibo. Ang ilan ay nagsisimulang gumana sa loob lamang ng 2 na oras. Ngayon, bago tayo magsimula, nais kong malaman ano ang isang prutas na hindi ninyo kakainin kahit ano paman. Mag-iwan ng komento at tingnan natin kung sino ang pinakapihikan sa ating pamilya. Ngayon, magsimula tayo sa unang prutas. Ito ay maliit, berde at nakakagulat na makapangyarihan. Maaaring hindi ninyo gaanong pinapansin ang kiwi. Ito ay mabalahibo, medyo kakaiba ang itsura, at karaniwang nasa isang sulok lang ng seksyon ng prutas. Ngunit sa loob ng maliit na berdeng globo na iyon ay isang tahimik na puwersa, lalo na kung naninigas ang inyong mga tuhod o namamaga ang inyong mga binti pagkatapos maglakad. Ang kiwi ay puno ng vitamin C. Hindi lang kaunti, kundi sapat upang pasiglahin ang produksyon ng collagen na parang pagpindot ng switch. At iyon mismo ang kailangan ng inyong mga kasukasuan upang manatiling may sapin at nababaluktot. Ito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi mabubuo ang collagen kung walang vitamin C. Ito ang nagsisilbing kislap na ginagawang matibay na hibla ang mga amino acid tulad ng proline at lysine na siyang bumubuo sa inyong mga litid ligament at kartilago. Ang isang katamtamang laki ng kiwi ay nagbibigay sa inyo ng higit sa 70 ml ng vitamin C, higit pa sa sapat upang paganahin ang mga enzyme na bumubuo sa istrukturang iyon. Pero huwag ninyo lang basta paniwalaan ang sinasabi ko.
Isang klinikal na pag-aaral mula sa University of Otago sa New Zealand ang natuklasan na ang mga nakatatandang kumakain ng 2 kiwi sa isang araw ay tumaas ang antas ng vitamin C sa kanilang dugo ng 31% sa loob lamang ng 1 linggo. At higit sa lahat, iniulat nila ang nabawasang paninigas ng mga tuhod at mas mahusay na paggalaw. Ibig sabihin, ang pagtayo mula sa upuan pag-akyat sa hagdan o simpleng pagtayo ng mas matagal ay maaaring maging mas madali dahil lang sa pagdaragdag ng kaunting prutas sa inyong almusal. At hindi diyan nagtatapos. Ang kiwi ay puno rin ng mga antioxidant at isang espesyal na compound na tinatawag na actinidin. Ang enzyme na ito ay tumutulong na mas mahusay na durugin ang mga protina na nagpapabuti sa panunaw. Bakit ito mahalaga? Dahil ang mas mahusay na panunaw ay nangangahulugan na ang mga sustansya ay talagang nakakarating sa inyong mga kasukasuan sa halip na dumiretso lang. Subukang kainin ang kiwi kasama ang balat. Oo, totoo iyon. Doon matatagpuan ang karamihan sa fiber at antioxidants. Hiwain ito sa plain yogurt o i-blend kasama ng spinach para sa isang smoothie na pasasalamatan ng inyong mga tuhod. Mula sa mabalahibong berde, lumipat tayo sa isang bagay na medyo mas pamilyar ngunit mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan. Pag-usapan natin ang isang bagay na marahil ay mayroon na kayo sa inyong kusina, isang kahelsuha o marahil isang makatas na dalanghita. Ang mga citrus fruit na ito ay hindi lang nakakapresko. Sila ang pinakamatalik na kaibigan ng collagen at alam iyan ng inyong mga kasukasuan kahit na hindi ninyo napapansin. Ang citrus ay hindi lang tungkol sa vitamin C. Ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang bitaminang iyon kasama ng mga flavonoid upang mapababa ang pamamaga-protektahan ang umiiral na collagen at bigyan ang inyong katawan ng mga kagamitan upang bumuo ng mas marami pa nito kung saan ninyo ito kailangan. Ang vitamin C lamang ay makapangyarihan na oo, ngunit ang mga citrus fruit ay naglalaman din ng mga compound tulad ng hesperidin at naringin, mga natural na flavonoid na nagsisilbing mga tanod para sa inyong mga kasukasuan. Pinapakalma nila ang pamamaga na nagpapabagal sa produksyon ng collagen at tahimik na pinoprotektahan ang inyong mga connective tissue mula sa karagdagang pagkasira. Isipin ninyo ito na parang pagbibigay sa inyong mga tuhod ng isang malinis at ligtas na lugar upang maghilom. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Nutrients ang natuklasan na ang mga nakatatandang kumukonsumo ng citrus flavonoids araw-araw ay nakaranas ng makabuluhang pagbuti sa paggalaw ng kasukasuan, nabawasan ang pamamaga, at bumuti pa ang sirkulasyon ng dugo sa mga binti. Isa pang pag-aaral mula sa Japan ang nagpakita na ang hesperidin na mula sa kahel ay hindi lamang nagbawas ng mga marker ng pamamaga, kundi direkta ring nagpasigla sa collagen synthesis sa tissue ng kasukasuan. At ito ang magandang bahagi, madali lang. Isang baso ng sariwang katas ng kahel sa umaga, kalahati ng suha sa almusal, ilang hiwa ng dalanghita pagkatapos maglakad. Ang mga simpleng gawin na ito ay maaaring dahan-dahang baguhin ang pakiramdam
at paggalaw ng inyong mga kasukasuan. Ang sikreto ay ang pagiging pare-pareho. Hindi kayang itabi ng inyong katawan ang vitamin C ng matagalan, kaya kailangan ninyo ng tuloy-tuloy na supply. Kung hindi ninyo gusto ang pagkagat sa maasim na kahel, subukang i-blend ito sa isang smoothie o isama sa papaya para sa dobleng lakas ng enzyme-rich at collagen-friendly na kabutihan. Iwasan lang mga binibiling juice sa tindahan na may dagdag na asukal. Kinakansela nito ang mga benepisyong anti-namumula. Ngayon, habang binibigyan ng malinis na pundasyon ng citrus ang inyong mga kasukasuan, ang susunod na prutas ay mas malalim ang epekto. Tumutulong itong durugin ang mahahabang protina upang maging mga sangkap na handa ng gawing collagen, at ito ay isang tropical na sarap na magugustuhan ng inyong mga kasukasuan. Ngayong nailatag na ng citrus ang daan oras na para muling magtayo, at ang papaya ang tamang prutas para sa trabahong iyon. Ang malambot at kulay kahel na laman ng tropikal na prutas na ito ay hindi lang lasang bakasyon. Ito ay gumagana na parang gamot. Sa ilalim ng tamis nito ay isang pambihirang enzyme na tinatawag na papain, at ang enzyme na iyon ay isang game changer. Dinudurog nito ang malalaking protina para maging maliliit na amino acid na kailangan ng inyong katawan upang lumikha ng sariwa at nababaluktot na collagen kung saan nahihirapan ang inyong mga kasukasuan. Ang agham dito ay makapangyarihan. Isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Foods ang nag-obserba sa mga taong may talamak na paninigas ng tuhod. Pagkatapos lamang ng 2 linggo ng araw-araw na pagkonsumo ng papaya, iniulat ng mga kalahok ang nabawasang sakit sa kasukasuan at mas malaking kakayahang umunat. Itinuro ng mga mananaliksik ang pinagsamang epekto ng papain, vitamin C at natural na anti-inflammatory flavonoids. Magkakasama, nakatulong silang bawasan ang pagkiskisan sa mga kasukasuan at ginawang mas makinis muli ang paggalaw. Ito ang nagpapaiba sa papaya. Hindi lang ito nagbibigay ng mga hilaw na materyales, binibigyan din nito ang inyong katawan ng mga kagamitan upang gamitin ang mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay lalong kapaki-pakinabang kung kayo ay nakakaramdam ng pananakit pagkatapos maglakad, o kung ang inyong mga tuhod ay gumagawa ng tunog na lumalagitik kapag umuupo o tumatayo. Para makuha ang buong benepisyo, kainin ang papaya na hinog, malambot, kulay kahel at mabango. Iyon ay kapag nasa kasukdulan ang mga enzyme nito. Maaari ninyo itong kainin gamit ang kutsara, i-blend na may katas ng dayap o ihalo sa inyong almusal. Inirerekomenda pa ng ilang nutrisyonista na i-blend ang ilang buto nito sa mga smoothie. Mayaman ang mga ito sa karagdagang mga compound na anti-namumula. Dahan-dahan lang dahil matapang ang mga butong iyon. Kung hindi ninyo gusto ang hilaw na papaya, maaari ninyong lutuin ang berdeng bersyon sa mga nilaga o sopas, bagaman mas mababa ang nilalaman ng enzyme nito sa ganoong paraan. Ang pinakamagandang oras para kumain ng papaya ay pagkatapos maglakad o sa umaga, kung kailan nagsisimula ng mag-repair ang inyong mga kasukasuan mula sa pamamaga magdamag.
Ngayong nasamantala na natin ang tulong mula sa tropical na prutas na mayaman sa enzyme, bumaling naman tayo sa isang prutas na madalas napapabayaan ngunit maaaring isa sa pinakamakapangyarihang tagapagtanggol ng collagen na mayroon na kayo. Karamihan sa mga tao ay nilalampasan lang ang bayabas sa tindahan, hindi namamalayan na binabalewala nila ang isa sa pinakamalakas na kaalyado ng kalikasan para sa pag-aayos ng kasukasuan. Ang prutas na ito ay hindi magarbo sa matingkad na kulay o matapang na lasa, ngunit ang inaalok nito ay purong kapangyarihan, lalo na pagdating sa muling pagbuo at pagprotekta ng collagen sa mga tumatandang kasukasuan. Kung kumikirot ang inyong mga tuhod sa pagtatapos ng araw o naninikip ang inyong mga bukong-bukong pagkatapos lang ng magaang aktibidad, maaaring bayabas mismo ang tahimik na hinihiling ng inyong katawan. Ang isang katamtamang laking bayabas ay naglalaman ng higit sa 200 ng vitamin C, 4 na beses na mas marami kaysa sa isang kahel. Iyon pa lang ay ginagawa na itong isa sa pinaka-collagen supportive na prutas sa planeta. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Ang bayabas ay puno rin ng lycopene at polyphenols, mga antioxidant na hindi lang nagbabawas ng pamamaga. Pinoprotektahan din nila ang umiiral na collagen mula sa mabilis na pagkasira. Kaya habang ang ibang prutas ay tumutulong sa pagbuo, ang bayabas ay tumutulong ipagtanggol ang kung anong mayroon na kayo. Isang klinikal na pag-aaral sa Asia-Pacific Journal of Clinical Nutrition ang sumubaybay sa mga nakatatandang kumakain ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na linggo. Ang mga resulta ay kahanga-hanga. Hindi lamang nagpakita ang mga kalahok ng nasusukat na pagbuti sa pagiging nababanat ng balat, ngunit nakaranas din sila ng kapansin-pansing pagbawas sa pamamaga ng kasukasuan. Pinasalamatan ng mga mananaliksik ang mataas na konsentrasyon ng mga antioxidant sa pagbabawas ng oxidative stress, ang tahimik na banta na nagpapahina sa kartilago at connective tissue sa paglipas ng panahon. Ang pinakamagandang bahagi, madaling kainin ang bayabas. Ang balat ay nakakain mayaman sa fiber at antioxidants, at ang laman ay malambot, bahagyang matamis at puno ng sustansya. Maaari ninyo itong hiwain tulad ng mansanas, i-blend sa mga smoothie o kainin kasama ng iba pang prutas na nagpapalakas ng collagen tulad ng kiwi o papaya. Iwasan lang ang mga matatamis na juice ng bayabas. Madalas nitong kinakansela ang mga benepisyo dahil sa dagdag na pamamaga. Ang pagdaragdag ng bayabas sa inyong pang-araw-araw na gawain ay parang paglalagay ng sistema ng seguridad sa inyong mga kasukasuan. Hindi lang ito nagsisimula ng pag-aayos. Pinipigilan nito ang pinsala sa hinaharap. At ang ganyang uri ng tahimik na proteksyon ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa katagalan. Ngayon, tuklasin natin ang isang grupo ng mga prutas na nagtutulungan na parang isang koponan. Maliit sa sukat ngunit makapangyarihan sa epekto. Maaaring maliliit sila, ngunit ang mga berry ay parang maliliit na tanod na nagmamartsa sa inyong daluyan ng dugo, nilalabanan ang pamamaga at tinatagpian ang mismong istruktura na nagpapanatiling malakas sa inyong mga kasukasuan. Maging ito man ay strawberries, blueberries o blackberries,
Ang tatlong makukulay na prutas na ito ay naghahatid ng konsentradong dosis ng kung ano ang lubos na kailangan ng inyong mga tumatandang tuhod at bukong-bukong proteksyon, sirkulasyon, at ang banayad na tulak upang muling magtayo. Magsimula tayo sa strawberries. Ang mga matingkad na pulang hiyas na ito ay puno ng vitamin C oo, ngunit mas mahalaga, naglalaman sila ng ellagic acid at mga antioxidant na humaharang sa mga enzyme na sumisira sa collagen na tinatawag na collagenases. Isang pag-aaral sa Journal of Medicinal Foods ang sumunod sa mga pasyenteng may osteoarthritis sa tuhod na kumakain ng strawberries araw-araw at nakakita ng 37% na pagbaba sa mga pinatambaba sa mga marker ng pamamaga at nagulat ng makabuluhang ginhawa sa sakit pagkatapos lamang ng 2 linggo. Hindi iyon matagal na paghihintay para sa tunay na kaginhawahan. Pagkatapos nariyan ang malalim na lila ng blackberries. Mayaman sila sa anthocyanins, ang mga pigment na nagbibigay sa mga berry ng kanilang matapang na kulay at mas matapang pangkapangyarihang magpagaling. Pinapabagal ng mga compound na ito ang mga enzyme na sumisira sa connective tissue na tumutulong na mapanatili kung ano ang naroroon na. Ipinakita ng pananaliksik na inilathala sa journal na Nutrients ang 25% na pagbaba sa mga marker ng pagkasira ng kartilago sa mga nakatatandang regular na kumakain ng blackberries. At sa wakas, ang blueberries. Ito marahil ang pinakasikat sa lahat, lalo na pagdating sa malusog na pagtanda. Isang klinikal na pagsubok mula sa University of Maine ang nagpakita na ang araw-araw na pagkonsumo ng blueberry ay nagpabuti sa daloy ng dugo sa mga kasukasuan lalo na sa mga binti. Bakit ito mahalaga? Dahil ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan na mas maraming sustansya ang nakakarating sa mga lugar na pinakamasakit. Sa isa pang pag-aaral, nakita ng mga kalahok ang 38% na pagbuti sa paggalaw ng kasukasuan sa loob lamang ng 2 linggo. Ang pinakamahusay na paraan para makuha ang pinakamarami mula sa mga berry ay kainin silang sariwa, hindi nagyelo na may asukal. Magdagdag ng 1 dakok sa plain yogurt, ihalo sa oatmeal o i-blend sa isang pang-umagang smoothie. Kung maaari pumili ng mga ligaw na blueberries. Doble ang taglay nilang lakas ng antioxidant kumpara sa mga regular. Ang maliliit na prutas na ito ay maaaring hindi mukhang marami, ngunit magkakasama bumubuo sila ng isang pangunahing depensa na maaaring asahan ng inyong mga kasukasuan, tahimik na muling nagtatayo, tahimik na nagpoprotekta. Ngayon, kilalanin natin ang huling prutas sa ating listahan. Ito ay maaaring ang pinaka hindi pamilyar, ngunit ito ang pinakamakapangyarihan. Maaaring hindi ninyo ito madalas makita sa grocery store, ngunit ang amla na kilala rin bilang Indian gooseberry ay isa sa pinakamabisang natural na kasangkapan para sa pag-aayos ng kasukasuan at pagbabagong buhay ng collagen. Ito ay maliit, berde, at napakaasim, ngunit huwag hayaang linlangin kayo ng lasa. Sa loob ng maliit na prutas na ito ay isang powerhouse ng pagpapagaling na hindi kayang pantayan ng anumang ibang prutas sa listahang ito. Ang amla ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng vitamin C sa planeta, ngunit ang tunay na nagpapayunik dito
ay kung paano nakakabit ang vitamin C na iyon sa mga polyphenols, mga compound ng halaman na ginagawa itong mas matatag at mas madaling ma-absorb. Ibig sabihin, hindi lamang nakakakuha ang inyong katawan ng mas malakas na pagsabog ng panggatong para sa pagbuo ng collagen, ngunit pinapanatili rin ito ng mas matagal na nagbibigay sa inyong mga kasukasuan ng oras upang aktwal na muling magtayo, hindi lamang mag-react. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga nakatatandang kumonsumo ng amla extract araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng 42% na pagbawas sa sakit at pamamaga ng tuhod. Ang mas kapansin-pansin, ang mga skin biopsy mula sa parehong mga kalahok ay nagpakita ng 24% na pagtaas sa densidad at pagiging nababanat ng collagen. Iyon ay matibay na susukat na ebidensya, hindi lamang pagginhawa sa sintomas kundi pag-aayos sa istruktura. Ang mas nakakabighani ay kung paano gumagana ang amla sa antas ng selula. Pinapataas nito ang produksyon ng mga fibroblast, ang eksaktong mga selula na ginagamit ng inyong katawan upang maghabi ng bagong collagen. Naglalaman din ito ng quercetin at gallic acid na nagpapakalma sa oxidative stress na naiipon pagkatapos maglakad o tumayo ng masyadong matagal. Kaya't kung ang inyong mga kasukasuan ay sumasakit sa umaga o kumikirot sa gabi, ang amla ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang ibalik ang pundasyon. Maaari ninyo itong kunin sa maraming paraan. Ang pulbos ng amla na hinalo sa maligamgam na tubig na may pulot at lemon ay isang paboritong ritual sa umaga para sa marami. Mahahanap din ninyo ito na tuyo ibinabad o ginawang juice. Ito ay matapang, ngunit sulit. Kung sakaling makakuha kayo ng sariwang prutas, subukang hiwain ito at ibabad sa tubig na may asin magdamag. Pinapalambot nito ang kaasiman at ginagawang mas madaling kainin. Sa lahat ng mga prutas, ang amla ay namumukod tangi, hindi dahil sa lasa nito, kundi sa lakas nito. Hindi lang nito sinusuportahan ang collagen, tumutulong itong buuin ito mula sa loob palabas. Napakaraming tao ang nag-aakala na ang pananakit ng kasukasuan ay isang bagay na kailangan na lang nilang tiisin. Iyong pakiramdam ng pamamaga pagkatapos maglakad, ang paninigas sa pagtayo mula sa upuan, ang tahimik na paglagitik sa inyong mga tuhod kapag yumuyuko. Ipinagkikibit balikat natin ito bilang pagtanda lang. Ngunit ngayon, mas alam ninyo na. Ang mga ito ay hindi senyales ng pagtanda. Ang mga ito ay senyales na humihingi ng tulong ang inyong katawan. At mayroon kayong kapangyarihan na ibigay dito kung ano mismo ang kailangan nito. Ang 6 na prutas na ito ay hindi mahika. Hindi sila uso. Ang mga ito ay totoong pagkain na puno ng totoong sustansya na kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng inyong katawan upang muling buuin ang mismong pundasyon na inyong tinutuntungan araw-araw. Maging ito man ay isang malambot na hiwa ng papaya sa umaga, isang dakok ng berries pagkatapos ng tanghalian, o kaunting amla na hinalo sa maligamgam na tubig, pagsikat ng araw, bawat maliit na pagpili
ay nag-iipon. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula lang. Pumili ng isang prutas, idagdag ito sa inyong nakagawin at tingnan kung ano ang pakiramdam ng inyong mga binti sa umaga. Pakinggan ang inyong katawan. Ito ay mas may kakayahan kaysa sa sinabi sa inyo. Ang mahalagang aral dito ay ito, hindi kayo bilanggo sa inyong edad. Mayroon kayong kapangyarihan na impluwensyahan ang inyong kalusugan sa bawat pagkain. Ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng mga kasangkapan para ayusin at palakasin ang ating katawan at nasa sa atin na gamitin ang mga ito. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Gusto kong malaman kung aling prutas ang pinaka-nasasabik kayong subukan. Ang bawat boses ay mahalaga dito. At kung nais ninyo ng mas marami pang simpleng payo na batay sa agham upang mapanatiling malakas ang inyong katawan, malinaw ang isipan, at puno ng enerhiya ang buhay pagkatapos ng asumpoma, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sama-sama tayong naglalakbay sa landas na ito, isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon. Ang inyong kalusugan ay hindi nakaraan. Nandito pa rin ito, naghihintay na piliin ninyo. Magkita-kita tayo sa susunod na video.